Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung pagpirma ng Pangulong Marcos Jr. sa 2025 National Budget. Okay. Merong post ang Philippine Star 3 hours ago. Sabi dito, President Marcos is scheduled to sign into law today, December 30, 2024. The 2025 national budget has been refocused. Diyan tayo mag-focus sa discussion mamaya. Has been refocused to reflect the priorities of his administration. So anong nangyari? Bakit kailangang i-refocus? Kasi, una, nag-SONA ang Pangulo noong July. So yung SONA, ina-announce ng Pangulo yung priorities for this year. So kung ano yung sinabi niya sa SONA, yun na ngayon ang gagawa ng budget. Kaya ang DBM gumawa ng National Expenditure Program. Yung proposed budget isinabmit sa Kongreso. So, supposed to be hindi nila dapat dagdagan. Ganun ba yun? Ang proposed budget. Pwedeng bawasan. Pwedeng i-realign. Kailang bawal yung dagdag. Yun ang alam ko. Ang nangyari, nako, grabing dagdag. Grabing bawas. Kaya, nawala yung focus ng budget. Yung gustong abutin ng Executive Department for year 2025 na diskaril. Kaya maraming nagreklamo sa budget na ito. Yung ginawa ng BICAM, chinap-chap nila, dinagdag bawas nila. Kaya yun, tinagurian na the worst budget in our nation's history. Ang panawagan ng yung mga retired generals, 193 PME graduates, mostly, although mayroon ding mga civilians na pumirma, nanawagan sila na ibalik ng Pangulo yung budget na yun sa BICAM. Kaya lang, sabi ng Pangulo, hindi na pwede. I-review na lang. O yun, ni-review at refocus. So, ano ang ma-expect natin ngayon itong refocus national budget? Ang magawa na lang ng Pangulo is magbeto o line item veto. Hindi na pwedeng magdagdag yung number one na reklamo ng taong bayan, yung zero subsidy ng PhilHealth, wala nating maasahan doon. So ano ang aasahan natin? Ako, ang inaasahan ko yung AKAP. Nagkaroon ba ng political will ang Pangulo? Tinanggal ba niya yung AKAP o line veto ba niya? Hindi pwede ang AKAP. Pag yun ang nangyari, yun, pwede. Refocus nga. Ano pa? Yung budget ng education at DPWH. Ano bang nangyari? Nasunod ba yung nakalagay sa konstitusyon na ang may pinakamalaking budget dapat education? Kung yan ang nangyari, yun, refocus nga. Kaya ang question, nagkaroon ba ng enough political will ang Pangulo na inislas o line veto yung mga insertions na nilagay ng mga kongresista o lawmakers? Yon ang tanong. Modernization, wala na tayong aasahan sa modernization. Kasi binawasan nila ng 15 billion, modernization ng AFP, wala na tayong maasahan. Kasi hindi pwedeng magdagdag ang Pangulo. As is na yon,
magtiis na lang muna tayo na hindi tayo makabili ng bagong kagamitan ng ating armed forces para sa pagdepensa ng ating teritoryo dahil binawasan ng 15 billion eh. Ito, yung 4 piece, wala na tayong 50 billion sa 4 piece, wala na tayong maasahan doon. Kawawa ang mga mahihirap nating kababayan na umaasa sa 4 piece. Ganon din yung pension. Binawasan din ng 87 billion yung pension ng men in uniform. So, ang mga magre-retire for 2025, I don't know kung anong mangyayari sa kanilang So, nakakalungkot ang pangyayari. Itong budget, the worst, the most corrupt budget in the history of our country. Napirmahan na po ni Pangulong Marcos ito pong 2025 budget at katulad po ng inaasahan natin, ito po ay pinasa yung tinatawag natin Martin Romualdez budget, no? Nasunod po si Martin Romualdez. Siyempre, inaasahan po natin dahil wala naman pong kapangyarihan yung Pangulo na ibalik yung mga tinanggal. So talagang zero po ang PhilHealth. Pagkatapos po ay yung AKAP nariyan pa rin, yung mga ayuda nariyan pa rin. So dalawa lang po yung binito ng Pangulo. Ang tingin ko itong bito na to ay para lang masabi na binito niya. Pero syempre pangunahin para po yung education ay mas mataas kaysa po dito sa iba pang mga pagkakagastusan. So matagumpay na naman ang pamilyang Marcos Romualdez, lahat po ng kagustuhan nilang maganap sa ating budget, lalong-lalo na po yung AKAP, lalong-lalo na po yung pamimigay ng ayuda, ay nariyan pa rin po, hindi po binito ng ating Pangulo sa kasawiang palad. Iyan. Okay. Pag-uusapan din po natin, no? Ano na po ang naganap? Ito po. Meron po tayong deficit ayon po dito kay sa nagbabalik na si Ted Filon na 1.2 trillion ang budget deficit po natin. Ayan. Tapos po New Year na. Yung mga nagsasabi po na darating na noong pang June. Parating na raw yung ICC warrant of arrest kay Tatay Digong. Kumusta na kayo? Buhay pa ba? O dehin bokike na lang. Baka hindi na namin maalala. Ha? Baka hindi na namin maalala na sinabi nyo bago sabagay may isang araw pa, bago daw pumasok ang bagong taon ay meron na pong sigurado sila. Pero buwan-buwan po yan, mula po June, July, August, September, October, November. Tapos bandang huli po ay yun na nga po, no? Bago magkatapusan ng 2024, lalabas na raw yung warrant of arrest ni Tatay Digong. Kumusta na kayo? Buhay pa ba kayo? Buhay pa ba kayo sa mga kasinungalingan nyo? Okay.